Ang bidyong itatampok natin ngayon ay ang mga 5 pinakamatagal ng kumpanya ng bus dito sa Pilipinas na kasalukuyan pa ding nag-ooperate sa kasalukuyan. Una sa listahan natin ay ang Philtranco. Ang Philtranco ay itinatag noong 1914 bilang A.L. Amon Transportation Company, nina Albert Louis Amon at Max Blaus, na nagsimula sa Iriga City, na ginawa itong kumpanya ng bus sa Pilipinas, na kung saan ay naging Pantranco South Express, Incorporated. TSEI, at panghuli ng Philtranco Service Enterprises noong 1984. Hulyo, 1914, sa Iriga, Camarines Sur, na may isang track, ayon sa mga post mula sa mga bus sa Pilipinas at sa Philtranco Facebook page. Orihinal na pangalan, A.L. Amon Transportation Company. Mga pagbabago ng pangalan, naging Pantranco South Express, Incorporated. TSEI, noong 1970s, pagkatapos ay formal na naging Philtranco Service Enterprises, Incorporated, noong 1984. Kahalagahan, ito ang tinatawag na operator ng bus sa Pilipinas at Asia, na kilala sa pagkonekta sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang pumapangalawa naman ay ang Maria de Leon. Ang Maria de Leon Transportation Incorporated, ay itinatag noong 1938 ng visionary matriarch na si Maria de Leon Dimaya, na nagsimula sa 2 bus lamang na nag-uugnay sa rehiyon ng Ilocos sa Maynila, na pinalago ang kanyang kumpanya mula sa kanyang sariling pangalan. Pangunahing detalye, founder, ang yumaong si Maria de Leon Dimaya, na 24 na taong gulang nang magsimula siya sa negosyo. Taon ng pagsisimula, 1938. Mga ruta, nag-uugnay sa National Capital Region, Maynila, sa Ilocos Region, tulad ng Lawag City. Ang pangatlo ay ang kumpanyang Victory Liner. Ang Victory Liner ay itinatag noong 15 ng Oktubre, 1945, nang ang tagapagtatag nito, si Ginoong Jose I. Hernandez, ay nagmaneho ng unang bus sa rutang Manila-Olongapo, na itinayo ito mula sa mga nasalvage na bahagi ng sasakyang militar noong World War II pagkatapos ng pananakop ng mga Hapones. Pangunahing detalye, tagapagtatag, Jose I. Hernandez. Unang ruta, Maynila hanggang Olongapo, at pabalik. Pinagmulan, ang negosyo ay lumago mula sa muling paggamit ng mga sobrang sasakyan ng US Army pagkatapos ng World War II. Pang-apat sa listahan natin ay ang Philippine Rabbit Bus Line. Ang Philippine Rabbit Bus Lines, PRBL, ay itinatag noong ika-28 ng Agosto, 1946, nina Florencio P. Buwan at Ricardo L. Paras, simula sa mga na-convert na truck ng US Army para sa mga ruta tulad ng Maynila hanggang Tarlac, at kalaunan ay isinama noong 1957 bilang Philippine Rabbit Bus Lines, Incorporated. TRBL. Petsa ng pagkakatatag, ika-28 ng Agosto, 1946. At ang huli ay ang Saulog Transit Incorporated. Ang Saulog Transit ay itinatag at nagsimula ng operasyon noong 1946, pagkatapos mismo ng ikalawang digmaang pandaigdig, na lumago mula sa mga unang ruta nito upang maging isang makabuluhang kumpanya ng bus sa Metro Manila, Cavite, at Central Luzon, na nagbibigay ng parehong mga serbisyo sa lungsod at probinsya. Taon ng pagkatatag, 1946. Kasaysayan, nagsimula ito bilang isang maliit na pakikipagsapalaran sa panahon ng post-war at lumawak sa mga dekada. Mga serbisyo, nag-aalok ng mga ruta ng bus ng lungsod at probinsya, na nag-uugnay sa mga rehiyon tulad ng Central Luzon, Metro Manila, at Cavite.